Mga boss, pag-usapan natin ang tanong ni Boss Alinor, na ang tanong niya kung white gold daw po ba ang tatak na 750. Uy, anak ng mahirap. Oh no! Sindakan lang yan eh. Ginagawa mo! Kala mo hindi kita papatulan ha? Mga boss, ang ginto na may tatak na 750, ang ibig sabihin niyan ay 18K. Maaari pong white gold yan or yellow gold. Tandaan nyo mga boss, nagawa ko na rin ng video na ganito nung nakaraan, pero ulitin ko lang kasi mayroong nga nagtanong sa akin ulit na tinatanong niya kung maaring white gold daw po ba ang tatak na 750. Ang white gold mga boss ay dadalawa lang, maaring 14K at 18K. Wala ng white gold na tataas pa sa 18K. Tandaan nyo mga boss, walang white gold na tataas pa sa 18K. Ang white gold ay po 14K at 18K. At ang white gold na 18K or 750, mas manilaw-nilaw na siya compare dun sa 14K ang kulay. Maski sabihin natin na parehas na siya white gold. Tandaan nyo mga boss, kung 14K lang ang ginto or 585, ang ibig sabihin niyan mga boss, mas maputi ang white gold ng 14K or 585. Pero kung ang white gold ninyo ay 750 or 18K, mas manilaw-nilaw na siya ng ang kulay niya compare doon sa 14K. Kaya sa tanong kung white gold ba ang 18K, pupwedeng 18K white gold, pupwede rin na yellow gold na. Kadepende na po dun sa uri ng alahas. Pero tandaan nyo, wala na siyang white gold na mas mataas pa sa 18K. Halimbawa, kung yan man ay tumaas pa sa 18K, 21K man, 22K, 24K, wala na pong white gold na gano'n ang mga uri. Kung yan ay white gold, maring itinubog na lang yan sa solusyon ng white gold na yung tinatawag namin na rhodium. Pupwede siyang maitubog maski mataas ang uri. Pero kung talagang pag-usapan natin yung mismong original na kulay ng ginto, dalawa lang ang white gold, 14K at 18K. Kung tumaas man sa 18K, maaaring yan ay tinubog na lang. Hindi na yan talagang nakatimpla siya para sa white gold. Kasi ang kulay ng white gold na 18K, nagmi-mix na siya kumbaga sa yung kung titignan mo yung kulay niya, nag-aagawan na ang kulay ng yellow at ng white, kumbaga sa pumagitna na. Kaya nga minsan ako, kapag nagtutubog ako niyan, akala ko yellow, naitubog ko ngayon sa yellow, yung pala white gold siya, kasi nag-aagawan talaga ang kulay. Pero kung 14K yung ori, mas litaw na litaw ang kulay ng pagkakaputi or pagka white gold ng alahas kapag 14K. Pero pag 18K, nag-aagawan ang kulay ng white at saka ng yellow, nandun siya sa pumagitna na. Kaya payo ko rin sa inyo, kung gusto nyong mag-alahas ng white gold, mas maganda kung mag-alahas kayo ng white gold ay 14K. Kasi kapag natanggal ang tubog ng white gold, kapag 14K yan, litaw na litaw pa rin ang kulay ng pagkakaputi ng ginto. Pero kung white gold tapos 18K, kailangan itubog pa rin kasi yan, dahil ang sabi ko kanina, ang kulay ng 18K na white gold, mas manilaw-nilaw siya. Hindi ka mukha ng 40 na puting-puti talaga. Mas manilaw-nilaw ang 18K, kaya mas maganda, kailangan pa rin talaga itubog kapag 18K ang ginto ninyo. Kailangan pa rin tubog. Ngayon, kapag pumupas na yung pagkakatubog ng puti, lalabas na doon yung kulay ng ginto na manilaw-nilaw siya. Kasi nga, nag-agawa na ang kulay ng white at saka ng yellow. Pero kung 14K, litaw na litaw ang kulay ng white gold kahit matanggal man ang pagkakatubog. So sana mga boss, nasagot ko ang tanong na kung yung 18K ay white gold po ba? Yan ang tanong ni Boss Alinor. So ang sagot ko dyan, maaring 18K white gold at yellow gold. So yun ang mga boss, maraming salamat sa inyong panonood.